Kumusta kayong lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa News Info PH mga kababayan. At eto na nga mga kababayan, mas lalo pang umiinit ang awayan ni Vice President Sara Duterte at President Bongbong Marcos mga kababayan. At matapos ngang magbigay ng pahayag itong si President Bongbong Marcos sa banta ni Vice President Sara Duterte dito mga kababayan, ay agad namang nagbigay ng pahayag itong si Vice President Sara Duterte mga kababayan. So, ayun nga mga kababayan, no, naunang magbanta itong si Vice President Sara Duterte na ipapapatay niya si President Bongbong Marcos, Lisa Marcos at si Martin Romualdez mga kababayan pag may nangyari sa kanyang buhay mga kababayan. At yun nga mga kababayan, sinagot ito ni President Bongbong Marcos at sinabing hindi niya ito papalampasin mga kababayan. At narito, sabay nating panoorin ang buwelta ni Vice President Sara Duterte sa pahayag ni President Bongbong Marcos. Complain ako noon, if you can remember, in the media, and then they dismissed it. Everything is well documented with documents and videos. And nagsabi ang NSC na national security concern ang threat sa President, pero apparently they really do not consider the threat to the Vice President as anything of a concern. So, what kind of country is this? Ako po mga kababayan, no, ayon kay Vice President Sara Duterte ay tinuturing nilang threat ang banta daw sa President, pero pagka Vice President ay hindi, no? So, yun mga kababayan, no, nagtataka din tayo bakit tila parang hindi tinuturing na pangalawa sa pinakamataas na posisyon si Vice President Sara Duterte ng gobyerno mga kababayan. Hindi ba kaparte ng gobyerno ang Vice President? Yun, hindi ba daw parte ng gobyerno ang Vice President? Hindi ba ako binoto ng mga tao? Hindi ba ako ang Vice President ng buong Pilipinas, ng lahat ng mga Pilipino? Are you taking legal action po, ma'am, dun sa threat sa Ma'am, I do not expect fairness from this government. Really, truly. That is the reason why I'm pussyfooting with court cases. We do not expect fairness. Imagine mo, saan ka nakahanap na-admit na yung tao sa hospital, bigla na lang papasok, discharge na siya in less than an hour. Saan ang hustisya dyan? Saan ang hustisya dito? I questioned it doon, kanina. Pinapahirapan pa nila ako. Ano sinabi nila? Dinetain nila yung tao dahil sa due process. Dahil, ano ba yung sinabi nila? Walang due process ang pagpapatanggal kay Gloria Mercado at iba pang officials ng Department of Education. Ano sinabi ko kanina? The position of a USEC and ASEC is a position of trust and confidence by the appointing authority. Ngayon, ang appointing authority ng USEC at ASEC ng DepEd is the President of the Republic of the Philippines. Dapat tinatanong ng House of Representatives bakit tinanggap ni Pangulong Marcos ang resignation ng mga USEC at ASEC na yon sa Department of Education. Last question. Bakit nila pinipinalize si Yusek Lopez? Hindi ba dapat ang pinipinalize nila ang appointing authority? Isa pa sir, sandali. Ano po yung sinabi nila? Evasive. And now you clearly see, she doesn't know anything. Kasi DepEd pa pala tayo. Pero pagdating natin sa OVP, makikita ninyo, she doesn't know anything about confidential funds. So saan doon ang evasive answers? Last question. Nagsusulat, penalize nila si Yusek Lopez for writing a letter to the Commission on Audit on the position of the Office of the Vice President regarding the release of documents regarding confidential funds. Bakit mo ipipinalize ang tao pumirma para sa isang opisina, posisyon ng opisina? Saan ang hustisya dito? And ano sinabi nila kanina? Diba? Apparently, hindi nila alam ang batas. Siguro, panggigipit nga siguro itong nangyayari ngayon mga kababayan, no? Kasi bakit puro nakatuon na lang yung Quadcom, no, para sa
mga Duterte mga kababayan, no, kung hindi about dito kay Vice President Sara Duterte ay patungkol naman kay dating President Duterte mga kababayan na umano'y EJK mga kababayan. Ano sabi nila? Questionin mo na lang sa korte. Saan kami pupunta? Sa mga ginagawa sa amin. Mismong komite, alam na nilang mali yung ginagawa nila. Sasabihin lang sa amin, pumunta ka sa korte. Napakadali na sabihin nila, okay, we will set aside the detention order. Pero hindi. Mali na nga yung una mong detention. Mali pa yung sumunod mo na order. And then sasabihin mo sa tao na nakakulong, na hindi makalabas. Lahat. Kahit ako, hindi ako makalabas, basta-basta. Dalhin mo yan sa korte. Tama ba yun? Kayong mga taong bayan, tanungin ko kayo, tama ba na hindi alam ng ating House of Representatives kung ano ang mga batas? Ako po, House of Representative, hindi di umano alam ang mga batas mga kababayan. For the sake of the personnel of the Office of the Vice President, because I clearly, sinasabi ni Joel Chua doon, na we will not recognize you without an oath. And then, I'm continuing to question the constitutionality of their rules. Pero I cannot help the personnel of the Office of the Vice President if I have no personality to speak. Yun ang sinasabi ko, sir, no? Parang, we don't trust anyone anymore in this country. We don't expect justice anymore in this country. This is clear political harassment. This is clear political persecution. Pag-threat sa'yo, baliwala. Pag-threat sa kanila, national security. Ayun mga kababayan, no, pag-threat kay Vice President Duterte, parang wala lang aksyon ng ating gobyerno, pero pag-threat di umano pag kay President Bongbong Marcos ay banta na mga kababayan. Saan ka? If they file cases or an impeachment case, whatever case, we will answer that in the proper venue. Kung meron man silang hanap na mali doon. But apparently, nakikita nyo kanina na uubos na yung tanong nila. Hindi pa sila makapag-contempt kay Edward. Kasi nagsasabi ng totoo yung tao. Ma'am, you said contempt. Are you expecting again any contempt sa hearing ngayon? Yes, we expect that. We expect contempt, detention. We expect, ang term ni Yusek Laika is terrorizing me. We expect them to terrorize the Office of the Vice President personnel. Ma'am, your message to President Bongbong Marcos that he said na papalagan daw po niya itong death threat ninyo, hindi niya palalampasan. Yes, sinabi ko na kanina, papalagan ko din yung ginagawa nila sa akin. So yun mga kababayan, no, papalagan di umano ni Vice President Sara Duterte ang mga ginagawa ng Marcos administration sa kanila mga kababayan, no. So hindi pa naman sinabi ni Vice President Sara Duterte kung paano mga kababayan, no. At yun nga, nauna ngang sinabi kanina ni President Bongbong Marcos na hindi niya papalagpasin ang pagbabanta ni Vice President Sara Duterte. At ngayon nga mga kababayan, no, alerto ang mga Philippine National Police at ang AFP mga kababayan, no, sa kung sakaling magkagulo dahil sa bantang ito ng ating Vice President kay President Bongbong Marcos mga kababayan. So anong masasabi niyo dito mga kababayan, no? So i-comment mo ang iyong reaction sa comment section below at huwag mong kalimutan na i-share ang video na ito para mapanood ng marami nating kababayan.